ang ginawa daw kong pag-question nitong si Vice President Sara Duterte sa sandatahang lakas ng Pilipinas dahil doon sa pagpayag ho nito na maaresto si dating Pangulong Duterte, nagiging palaisipan ho ngayon kay Senate President Francis Escudero. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Tila palaisipan kay Senate President Francis Chis Escudero kung bakit kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang Armed Forces of the Philippines sa pagpayag na arestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa dahig sa Netherlands. Sa ignas ang imbestigasyon ng Senado noong Marso 20 ukol sa pag-aresto kay Duterte, kinalampag nitong sandatahang lakas at kinwestiyon ang pagpapaintulot sa pag-aresto sa dating Pangulo. Git ni Escudero, nais daw ba ng Vice Presidente na magbangay ng sundalo at mga kapulisan? Hindi ko rin maintindihan yung concern na yun ng ating Vice President. Maliban sa ito'y patuloy sa pagpapatuloy ng tila mensahe na common sa kanila na umaapila palagi sa sandatahang lakas sa anumang level, anumang issue, anumang kaganapan. Dahil hindi ko rin maunawaan kung ano yung apela niyang sinasabi kaugnay nun na yung Presidential Security Command daw ay under ng AFP. Pero anong gusto niyang palabasin? Magbabangayan ang sundalo at ang pulis? Klaro, law enforcement operation yon na nag-assist lamang ang AFP. At hindi pwedeng palaga naman na lumaban ang AFP sa kapulisan kaugnay sa law enforcement operation. Bakit ba natin pilit na pinag-aaway yung dalawa? Ulitin ko, marahil bahagi lamang ito sa constant na apila ng kanilang panig kaugnay sa Armed Forces of the Philippines. Nakampihan marahil sila o magkaroon ng posisyon o paninindigan sa ilan sa mga issue na involved sila. Ipinaliwanag pa ni Escudero na hindi dapat maging partisano ang Armed Forces of the Philippines at hindi sila dapat kumbinsi na pumanig sa politika. Wala sa mandato anya ng sandatahang lakas na makisawsaw sa politika at magpakita ng favoritism sa anumang grupo. Hindi dapat mangampi ang AFP kanino man. Dapat tumayo sila sa likod ng chain of command at ng saligang batas sa ilalim ng Commander-in-Chief natin. At hindi para sa kanilang maglaro ng politika at pumabor sa isang kulay o kabilang kulay man. At sana tigilan na rin yan ng magkabilang panig kaugnay sa panunuyo sa ating sandatahang lakas dahil hindi natin gusto na sila'y manghimasok kada na lamang may hindi pagkakaunawan ang mga politiko sa ating bansa. Trabahong maging referee sa anumang issue politikal sa ating bansa. Noon na nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na wala sa kanilang mandato na magpatas at maaari lamang daw silang mag-alok ng tulong sa pag-aresto. Ipinunto din ni Teodoro na lahat ng iba pang usapin sa pagsuporta sa Philippine National Police ay pinamamahalaan ng operational security. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court para sa kanyang madugong war on drugs na nagsimula noong 2016 na ikinasuwi ng libo-libong individual. Binuksan ng International Criminal Court ang preliminary examination sa kampanya laban sa droga noong 2018 ni Duterte at kalaunan ay nag-withdrawng bansa sa Rome Statute noong 2019. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!